Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Heto mga kabunyog, sinira mismo ni dating Senador Sonny Trillanes ang naratibo o drama ng pamilyang Duterte. Bakit nga ba, mga kabunyog? Ano ba talaga ang nangyari sa kanila? Kamakailan lang po kasi ay nabalita na hinimatay daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan ng ICC sa The Hague. Kinumpirma pa raw ito ng kanyang abogado na si Nicolas Kaufman. Anyway mga kabunyog, panoorin po natin itong balita. Hinimatay daw sa loob ng kanyang kwarto sa ICC Detention Center si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, dinala sa ospital ang ama at sumailalim raw sa laboratory test. Sumailalim daw sa mga laboratory test si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa The Hague, Netherlands. Ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, natagpo ang walang malay sa sahig ang kanyang ama sa loob ng kwarto sa detention facility ng International Criminal Court. Batay raw ito sa nakuha nilang impormasyon sa mga source sa ospital. Hindi raw agad ipinaalam sa pamilya Duterte ang aksidente. Wala rin daw ibinigay na paliwanag. Git ni VP Sara, bukod sa hindi na makatarungan ang kondisyon ng ama sa loob ng detention center, hindi na rin daw ito makatao. Kinumpirma naman ng legal counsel ang dating Pangulo na dinala sa ospital si Duterte kung saan tinitignan na posibleng cranial at brain injury. Lahat daw ito alam na ng Administrasyong Marcos matapos ipa-welfare check ang dating Pangulo. Git naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque, banta na sa kalusugan ni Duterte ang pananatili niya sa ICC. Kaya dapat daw pagbigyan na ang hiling ng kampo ni Duterte na interim release. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. Pero ang malinaw po talaga, kung talaga nangyari ang insidenteng yan, talaga pong bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. Una nang sinabi ni VP Sara na nakaharap na sila ng bansa na tatanggap sa ama sakaling aprubahan ng pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Pero hindi niya tinukoy kung saang bansa. Sinabi naman ng Malacanang na tatanggapin ng Administrasyong Marcos ang anumang desisyon ng ICC sa posibleng interim release. Matatanda ang ipinagpaliban ng ICC ang hearing para sa confirmation of charges laban kay Duterte noong September 23. Hindi raw kasi maayos ang kalusugan ng dating Pangulo ayon sa kanyang kampo. Yan mga kabunyog, napanood po natin ang nasabing ulat. Ngayon, pinabulaanan naman ito ni dating Senador Sonny Trillanes na puro drama at pamilyang budol daw talaga itong mga Duterte. Ayon sa kanya, ang katotohanan ay hindi naman talaga ito nangyari at wala raw itong basehan. Anyway mga kabunyog, para sa malinaw na paliwanag kung bakit ito nasabi ni Trillanes, pakinggan po natin mismo ang panayam sa kanya. Ayan po yun. Of course, habang nandun kayo, I'm sure nababalitaan nyo din kung ano-ano yung mga impormasyon na kumakalat po dito sa Pilipinas. The one of which is that, the Vice President is claiming that the President is not in good health. But when you look at other interviews of other family members, the former President seems to be doing fine. Ano pong mga nakalap nyong balita or impormasyon tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo? Okay, ang nasabi po sa atin na impormasyon ay yung polisiya nila, yung sitwasyon nila sa detention center sa ICC. So meron silang medical team dun sa loob, tapos merong ambulansya naka-standby sa labas, yung hospital 5 minutes away. Kahit na anong medical emergency, sinisiguradong makakapag-responde sila. At ang sitwasyon nila doon ay hindi ito selda-selda, no? Parang country club lang ito. So may komportable silang kwarto, may banyo sa loob, may common facility sila, may kitchen sila, may recreational areas. So lahat ng pwede nilang gawin para maglibang, meron doon. Tapos meron access si Duterte sa kanyang pamilya 24/7 sa telepono. Tapos wala ding limit ang bisita sa kanilang kay Duterte. Kaya re-reviewin nyo yung mga interview nila tuwing bumibisita sila kay Duterte, malalaman nyo na okay yung kalagayan, maganda yung usapan. Then suddenly, ngayon may historical na 3 beses na hinimatay o kung ano man. Kaya duda ako sa truthfulness ng sinasabi nila na yan, at palagay ko ito ay dahilan lang nila para ma-delay yung confirmation of charges hearing. At the same time, makakuha sila ng simpatsya para doon sa interim release na nilalakad nila. Do you know anything about the interim release, Senator? Okay, sa interim release, ang sinasabi sa atin ay it will be opposed vehemently
by the prosecutors and by the families of the victims. Tapos, sa ngayon, wala pa rin daw pumapayag na bansa na tatanggap sa kanya. Kaya itong statements, again, ng mga Duterte and their lawyers, pagdududahan natin. Di ba? Na parang pinapaasa nila eh. And just yesterday, nag-post itong si Kitty Duterte na nag-grant raw yung interim relief. So, ano ba yan? Talagang they can't help themselves na magsinungaling? So, yun lang po yan. And ito, historically, yung ICC, nakapag-grant lang sila to a handful of accused, no? Ito yung may terminal illness, kung may medical emergency, may medical procedure na hindi kaya nung in-house first aid medical team. Tapos, yung minor offenses lang. Meaning yung obstruction of justice type of cases, hindi yung mga capital cases, capital crimes, at crimes against humanity ni Duterte. So, hindi nangyayari yan before, at I don't think mangyayari yan dito. Senator, you're no stranger to tactics that are used to gain the public sympathy, hindi po ba? Yes. Kung alam ng mga Duterte na hindi totoo yung sinasabi nila, bakit ho kaya nila sinasabi pa rin ito sa kanilang mga followers? Ano sa tingin nyo ang pakay nila? Alam niyo po kasi itong Duterte family, isa na ito mangbudol eh. Yun yung kanilang go-to tactic politically, magsinungaling, mangloko. Kaya ako naman, ito yung ginagawa ko, binabasag ko yung pambubudol na yun. Di ba? And ito lang eh, sana I was hoping more dun sa mga nag-i-interview sa kanya dun sa Dahig, na pag sinabi niyang, ito 3 beses na hinimatay si ano, dapat tinatanong, kailan nangyari? Kakalabas nyo lang nung before September 21, I think September 19, nagpa-interview, wala naman sila sinasabing insidenteng gano'n. Ano yun, sumutulpot lang? Tapos sana tanongin nila, di ba merong access sa inyo, nakikipag-uusap sa kanya, araw-araw almost. Si Duterte, 24/7 eh, ang access nila. Bakit walang lumalabas? Suddenly ngayon, ang haba na parang ilang insidente na nangyari. Tapos, never siya na dala sa ospital. So, sabi ko nga, I am not ruling out the possibility na ito, totoo yan nangyari yan. But based on the evidence at yung mga sinabi nila before, malabo na nangyari yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.